Umabulabog ang mga pao sa Diokno Avenue sa Pasay matapos matagpuan dito ang chap-chap na katawan ng tao. Tinapon pa ito ilang metro lang ang layo mula sa gusali ng Senado. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Sa unang tingin, aakalaing basura lang ang laman ng puting sakong ito sa may Center Island ng Diokno Avenue, Pasay City, ilang metro mula sa Senado. Ito rin ang pag-aakala ng volunteer street sweeper na si Tatay Menyano Samaro. Pero nang buksan niya kaninang alas 5 ng umaga, laking gulat niya sa nakita. Magwawalis po ako, ma'am. Ngayon, nung magwawalis ako, kukunin ko yung sako kasi lalagyan ko po ng basura. Nung buksan ko po, nakita ko yung kamay, yun lang po. Pinagbigay alam ko sa OIC security sa Senado. Sa tindahan sa Center Island natutulog si Tatay Menyano at kanyang misis, pero wala naman daw silang napansin na nagtapon sa sako. Kasi umalis yung asawa ko mamalingki, wala pa yan dyan. Wala akong nakitang sasakyan, ang nakita ko lang yung sako. Nang dumating ang soko, agad kinordona ng lugar. Nang buksan ang sako, nakita na dalawa ang chop-chop na kamay. May dalawa ring putol na binti ng tao. Posibleng kagabi lang daw pinatay at sinap-chop ang biktima dahil di pa ito naaagnas. Walang kahit anong marka o tattoo ang mga natagpo ang parte ng katawan. Sa aming initial na pag-iimbestiga, tingin namin pares to same person lang. Hindi pa ako makakapagsabi kung talagang sa lalaki o kaya sa babae. Depende sa result ng soko. Dinala na sa Veronica Funeral Home sa Pasay ang mga parte ng katawan. Isa sa ilalim din ito sa Automated Fingerprint Identification System sa Camp Crame. Tuloy naman ang investigasyon sa krimen at paghanap sa iba pang parte ng katawan ng biktima. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.